4. Tama? Mark. Okay. Marcos. Ayan. Mark chapter 5, verse 24 hanggang 34. Sino po ang nakabasa sa sulat ni Mark or ni Apostol Mark? Si Apostol Mark ay isa siya sa mga nagpatunay sa buhay ng ating Panginoong Hesus. Ang tawag sa kanila is the eyewitnesses of the Lord Jesus Christ. Sila kasi mismo yung talagang nakakita sa buhay ng ating Panginoon. At dahil doon, nung sila ay panahon na kinausap ng Banal na Espiritu, sila po ay nakapagsulat ng mga buhay tungkol sa ating Panginoon Jesus. Kaya tawag po dyan sa mga four gospel is the gospel of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, dito malalaman natin kung ikaw ay nagsisiyasat, alamin pa, no, bukod doon sa ating mga nabalitaan na si Jesus inapako sa krus, dito po sa mga gospel na ito, mas maiintindihan pa natin ang naging buhay ng ating Panginoon Jesus sa lupang ibabaw. At napakaraming mga kwento, napakaraming mga pangyayari sa mga gospel na ito na tiyak magbibigay sa atin ng kaisipan patungkol sa ating pananampalataya, sa ating buhay, sa mga struggles na meron tayo pag nabasa po natin ang mga aklat nito. Kaya pala yung likod, nung ako'y simula pong nagbabasa ng salita ng Panginoon, nagkaroon pa ako ng excitement na parang itong mga four gospels na ito ay naging isang parang sabihin natin kwento. No? Sino bang mahilig ditong makinig ng mga kwento? Kwento ni Magellan. Yan mga Pilipino mahilig sa mga kwento eh. Kaya pag yung mga Pilipino nagpupupo kayo, tingnan nyo, napakarami kang kwento na maririnig dyan. Iba't ibang kwento. At I believe, ito yung kwento na mas kapupulutan natin ng aral sa ating buhay. Amen ba? So ba nito gusto patuloy na pagpalain ng Panginoon? Amen. Alamin po natin yung mga inihanda ng Diyos na blessing sa atin. Baka mamaya, yung blessing nasa tabi mo lang, pero dahil hindi mo alam yung kwento, hindi mo tuloy nakukuha. Kaya maganda sa ating buhay ay patuloy po tayong magsiyasat sa nais ng Panginoon. Sabi nga ni Baron, di ba, nung buhay ka sa knowledge is power. Diba? Lamang ang may alam. Diba? Sabi naman ni Kuya Kim. Kaya totoo ko yun, no? Kaya pag i-engot ka talaga sa mundo ito, pag-iiwanan ka. Tama ba? Tama ba? Kaya dapat yung mga anak hindi i-engot sa mundo ito, dapat number one ang mga anak ng Diyos na meron silang karunungan. Hindi man ng sanlibutan ito, but number one, karunungan nagmumula sa kanyang salita. Naalala ko yung sabi ng Panginoon sa panahon ni Isaiah, na my ways is higher than your ways. Kung nag-iisip tayo ng magandang buhay, meron mas magandang buhay na inanda sa ating Panginoon. At mas maganda yun kasi buhay na iniisip natin ngayon. Siguro ang isang typical na Pilipino, no, kung ating i-analyze, the typical Filipino, gusto magkabahay. Tama? Yan yun eh. Gusto magkabahay. Gusto magkaroon ng sasakyan. Gusto magkaroon ng mga lupain. Di ba? Yan yung mga typical, yung mga ipon. That's the typical mindset of Filipino. Kaya maraming mga Pilipino nag-abroad, dito sa ibang bansa, para yung mga pangarap na yon ay magkaroon ng katotohanan. And I believe most of you here, o lahat sa inyo dito, ay meron na kayong mga pundar. Paano? Tama ba? Yan ang mga pundar yan. Kaya pag kayo ay nauwi ng Pilipinas at ako ay nauwi ng Pilipinas siguro mabisita ko yung mga pundar ninyo. Di ba? At mag-celebrate tayo. Kasi bakit? Sa kabutihan ng Panginoon ibinigay niya sa atin. Kaya patuloy tayo mga kapatid na mag-aral ng salita ng Panginoon. Kasi sinabi niya po na heavens and earth will pass away, but my word will not pass away. Diba? Marami pong mga na-obsolete sa mundo ito. Sino ba ito mayroong S24? Diba? After 6 months lang yan. 1 year lang yan. Meron na nakaamba na kasunod, di ba? Kaya pag lumabas na yung mga next na mga model, ano feeling mo? Ay, parang pangit na cellphone ko. Kaya ako isa yung bumili ng mga model mga model na sapatos, no? Mga modelo, mga gadget. Kasi pag meron dumating na bago,
Nagmumuha ka ng luma. Tama ba? Eh, mas maganda na lang, minsan hindi kilala yung cellphone mo. Kasi bakit? At least hindi na maluluma kasi hindi ka kilala eh. Pero that's the reality of this world. Diba? Mabilis yung facing ng buhay. Kaya dapat tayo, mabilis din yung ating karunungan na umaalam sa salita ng Panginoon. Ano po ba? At ngayon, alamin natin yung kwento doon sa Mark chapter 5, verse 24. Are you there? Okay, sabi dito, basahin ko sa NIV. Sabi doon sa 24, Jesus went with him. Then a large crowd followed and pressed around him. If you put it in a picture sa mind ninyo, a large crowd followed and pressed around him. Ano yung image din na naiisip nyo rito? Para mas maintindihan natin. A celebrity. Di ba? Pag pumunta po yung mga K-pop sa Pilipinas, grabe. Baliw na baliw ang mga Pilipino. Di ba? Sa airport pa lang, napakarami ng mga hawak, ng mga I love you, ng mga saranghe, ng mga ganyan. Para lang makita nila yung kanilang idolo. In fact, yung mga ibang mga Pilipino, they spend thousands of money just to come here in Korea. At papapicture lang doon sa kanilang mga iniidolo ng mga sabihin natin Korean artists. And ganito yung picture yun natin ng Panginoon, no? At yung nilalakaran niya ay hindi naman ganun kalaki. Kaya nga elbow to elbow yung description ng mga scholar natin dyan. Talagang iniipit siya. Then sabi doon, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Tagal-tagal ko. Sa mga kababaihan, ano po ang inyong mararamdaman pag kayo ay dinudugo ng ganong katagal na panahon? Hindi siguro talaga maganda ang naging buhay. Then, sabi sa verse 26, she had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet, instead of getting better, she grew worse. Walang sinabi ang specific na sakit ng woman na ito, pero based na pagkakatala ni Marcos, nakita natin na itong woman na ito may kaya sa buhay. Kasi may mga ebidenta kari-arian di ba? Para lang gamutin yung kanyang karamdaman kaya reminders. Health is wealth. Ngayon pa lang po, tayo po mag-ingat na sa ating sarili physical na aspeto, mga kapatid. Huwag natin abusuhin yung lakas na meron tayo. Yan, yung kong lingkod ay na-remind din po mga nakaraang araw that I need to do talaga a healthy living. Kasi pag hindi mo gagawin yun, this physical body na binigay sa inyong Panginoon, maybe igugupo ito ng sakit. Paano makapaglingkod yan kung yung pastor lang iika-ika? Di ba? Di magandang tignan, di ba? Sino po maniniwala pag sinabi ng pastor na tayo nagpalang Panginoon puro arthritis yung nakita sa kanya, di ba? Parang hindi healthy yung living. So sabi ko, Lord, I need to do. Sabi ko kasi for a year, nag-down talaga yung guard ko. So nakita niyo siguro yung mga pula-pula ko. And ganda po yung mga lahing mistiso. Kaya sabi ko, I need to, yung mga sasiskin ko ba, I need, kailangan ko talagang diet or piliin yung tama para sa ikaw po din ang ating physical na pangatawan. So tignan natin, itong babae nito, doon siya ka-concerned sa kanyang health, in which lahat ng mga doctors during that time pinuntahan niya. Sabi niya nga, had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. For 12 years, naghahanap siya ng doktor na pwedeng maayos sa kanya. Pero sad to say, imbes na siya maging okay, ibig sabihin yung mga doktor na ito, walang kayahan sa kanyang sitwasyon. Verse 7 said, when she heard about Jesus, ito na, ang ganda na, di ba? In spite ng kanyang desperate moment, in spite na wala siyang pag-asa sa kanyang sakit kasi nga lahat ng doktor ng panahon niya, pinuntahan niya na, nagkumano siya ng malaki. Wala. Palala ng palala yung kanyang sitwasyon. The timing of God is good. Ano sabi doon? Kaya kung kayo ay
dumating sa point na parang worse na worse ang sitwasyon, don't worry. Dadaan ng Panginoon sa inyong buhay. Amen ba? Sabi doon, when she heard about Jesus, nung narinig niya lang, hindi niya nakita, hindi niya nahawak, narinig niya lang, she came up behind him in the crowd and touched his cloth. Narinig niya yung Panginoon, so dahil magsiksikan siya doon sa maraming crowd, at ang kanya lang naisip ay mahawakan yung laylayan ng damit ng Panginoon because she thought, if I just touch his clothes, I won't be healed. Hindi niya inisip sa mga doktor, no? Kung itong doktor na ito ay babayaran ko ng 1,000,000, gagaling ako. Wala siyang gano'n, no? Pero nung narinig niya ang Panginoon Jesus, ito walang gastos, maniwala lang ako, gagaling ako. Sige, mas gusto pa rin yung magagastos tayo, di ba? Pwede naman nating palaguin na lang yung ating relasyon sa Diyos, yung ating pananampalataya, at pagkamal tayo ng blessing, inatan ng Panginoon, mas gusto pa rin yung papagastos tayo, napapalayo tayo kung saan-saan, di ba? Libre naman na tayo ng palataya. Tama ba? Di ba yung practical? Amen ba? Minsan tayo kasi, masyado tayo, alam mo, bonggacious sa ating buhay. Gusto ba natin yung may nilalabas na pera, samantalang Panginoon, tinuturo niya lang, palaguin mo ang pananampalataya mo, magbasa ka ng Bible araw-araw, mag-pray ka, may bayad ba yan? Wala naman, di ba? Anong kailangan mo lang? Time. Pero kung tutusin naman, we have a lot of time. Kung isa-isa mo pala sa pag-gising mo hanggang sa matulog ka, napakaraming bakanting oras para manalangin ka at magbasa ka ng Bible. Pero minsan, hindi pa nagagawa. So ito yung nangyari sa babae. And verse 29, sabi doon, immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was free from her suffering. What a wonderful good news to this woman. Whew! Grabe, kumbaga, it's a breakthrough. Alam mo yung hirap ka na? Alam mo yung parang sabi natin nasa pinakababaan ng buhay mo, wala ka nang magawa, hopeless ka na, kasi nga wala ka ng tao pwedeng lapitan. But suddenly, nag-cross ang landas niyo ng Diyos, ng Panginoon. And miracles comes in your life. Yung 12 years na paghihirap na yun, nagpura sa iyong damdamin, sa iyong kaisipan. At natanggap mo ang biyaya ng Panginoon in which nakalaan naman ka na sa'yo. Diba? Grabe. Grabe itong kwento na to. Kaya sabi niya ganyan, sabi niya doon, ito yung matindi. After na gumaling siya, sabi doon, in verse 30, at once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, Who touched my clothes? It is a weird question, di ba? Parang ito yung mga disipulo, kasama ka doon sa napakaraming mga crowds, no? Kasama ka doon sa napakaraming tao, sinisisik ka, tapos biglang lilingon ka, sino ang humawak sa akin? Lord, teka lang, halos lahat ng mga tao gustong humawak sa'yo. Pero yung touch na ito, ay hindi ito human touch. Yung touch na sinasabi ng Panginoon, hindi yung hawak sa kanyang physical term. It is a divine touch. Para sa ng Panginoon, somebody here in the crowd touched me in a spiritual level. Maybe maraming mga tao, mga Christian, pumunta sa church every Sunday, worship. Kung tanong mo sa inyo, talaga bang may touch sa'yo, Panginoon? Do you really feel the touch of God in your life? Or pumunta ka sa church, pag-uwi, wala nangyari. Nothing. Punta ka every Sunday, wala nangyari. Ibig sabihin, hindi mo nakikita ang nararamdaman ang touch ng Panginoon sa'yo. Kaya until now, you're broke. This woman, hinawakan niya lang yung ito, hindi niya hinawakan yung paa ng Panginoon. Yung laylayan lang eh. Kasi sinabi niya, makawakan pa yung laylayan ng Panginoong Jesus, gagaling na ako. And immediately, gumaling siya. You know what? Most of the ministry of our Lord Jesus Christ, yung pinapakasarapan niya, dinadala sa harapan niya, pinapapray niya, gumagaling. Pero itong encounter na ito, mga kapatid, unintentional ito.
Wala siyang kaalam-alam na meron palang gumaling na sa kanyang paglalakad by the faith this woman na ginawa niya. Kasi kung titingnan niyo yung context, actually papunta ito doon sa anak ni Jairus na bata. Yun talaga yung kwento nito. But along the way, nauna pang gumaling yung pupuntahan ng Panginoong Hesus. Ay, nauna pang gumaling yung woman na hindi niya kaano-ano kakilala kasi yung bata siya nabigyan niya na, I will go to your house at ipapapray ko yung anak mo. Nauna pa yung woman na yun. Kaya nga, it is a miracle talaga ito na ginawa na naitala sa aklat na ito. Kaya sabi doon, verse ito, but Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing that had happened to her, came and fell at his feet and trembling with fear and told him the whole truth. In verse 30%, he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and free from your suffering. Tayo nanalangin, Panginoon, maraming salamat po sa oras po ito, sa kwento ng aming salita, sa kwento na aming nabasa, sa kwento, Panginoon, na aming narinig. Naman po itong kwento na ito, ay hindi mo isang pangkarilang kwento lang, kundi kwento ito ng isang pananampalataya na dapat po namin matutunan. Kwento, Lord, ay isang katapangan na dapat po namin gawin sa mga panahonan po ito upang kami mismo ay ma-receive po namin yung touch na katulad touch na nagawa, Lord, kay Panginoon dito. So, Father, our life, ma-release kami, Panginoon, sa mga bagay na burdens na meron po kami. At ma-receive po namin ang kalakasan, karunungan, kapangyarihan, at kaayusan ng buwan ng Panginoon natin sa iyo. Open our eyes, our understanding, as we discuss the story that comes from you. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Meron akong picture na gusto nakita sa inyo. Ayan, yan. Yung mga ganyan. Ayun, yan muna. Okay? Ano yan? Isa pong extreme sports. Actually, maraming sports na yung mga conventional sports. Alam yung mga conventional sports, kaya yung basketball. And so, we'll have 3-on-3 this coming Sunday, July 7. We're praying na huwag umulan. Diba? Ano yung mga conventional mga laro? Soccer, diba? Mga chess, mga hindi. Pero may tinatawag na extreme sports. At hindi lahat dito ay gumagawa nito. Yung may mga extreme, mga extreme heart and mind lang ang pwedeng gumawa nito. I think itong sports na ito ay bagay na bagay kila Ate Malu. Kila Ina at kila Sister Risa. Yung tumitig ko pala yun, na yung aeroplano tumitig ko pala, mga nahimatay na. Di ba? Conquer your fear. No? Actually ako gusto ko na talaga ma-experience. So sana one day, pagkaya pa ng puso ko. Dapat may bawaan na kayo, may bawaan na kayo anti-heart attack. Di ba? Parang pagtukulog na, isubo nila. Di ba? But, first kasi itong sports na ito, ay di naman talaga sports talaga yan. Ginagawa talaga ng mga sundalo. Part of their training sa mga mission nila, ginagawa. But nakita ko ng mga ibang mga tao talaga na may mga courage sila na gawin kong mga extreme sport na ito, naging sports siya. Ang tawag po dyan ay skydiving. Okay, so ano ba yung gusto kong i-point? Bakit kailangan natin, ba't ko pinapahit kong larawan na ito? So, gusto ko ma-share sa inyo ngayon ay the courage, okay, to believe. The courage to believe, breaking the barriers to embrace Jesus. Marami sa atin may belief. May paniniwala, tama? Kung tatanungin mo mga bawat Pilipino, naniniwala ko sa Diyos? Yes, immediately. Naniniwala sa Diyos. Karamihan ng mga Pilipino, they believe God. But the question is, do you have the courage to your belief? May courage ka ba sa paniniwala mo? So ano bang ibig sabihin ng courage? Yan, natin. Pag-usapan natin konti. Yung words na courage.
of courage is come from the Latin word cor. Yan. Yun po yung pinakaroon niya from the Latin word cor or C-O-R, which means heart. This reflects the ancient understanding of courage of something deeply connected to the core or the heart of a person. Kasi walang courage, ito ay tumutukoy sa, sabi natin sa Tagalog, sa lakas ng loob ng isang tao. Tama? Yun yung courage, yun yung sinasabi sa root word from Latin. And the Old French influence is meron din naman. Doon sa Old French word is courage, which appeared around the 12th century. In the Old French, courage not only referred to heart, but also came to mean the innermost feelings or temperament. Yan. Yung ibig sabihin ng courage. Doon naman sa Old French influence. Ibig sabihin, nagmumula talaga sa kaibuturan ng isang tao. And in the modern English, the contemporary English said, courage signifies, sabi niya ganyan, the mental or moral strength preserved which stand danger, fear, and difficulties. So yung courage na sinasabi naman sa modern English, ito yung kakayahan na handa mong harapin ang takot at ang mga bagay na mahihirap or mga difficulties and danger. Yun daw yung courage. Sino na takot sa aso? Ayan, di ba? So meron tayo kanya-kanyang takot sa buhay. It's time for you to face your fear. Alam niyo ko, takot ko sa maling gagamba. Kaya sa bahay ko, pareho-pareho ko ng mga, ng mga, yung mga laso. Kasi baka mamaya may gagamba. Takot ko sa maling gagamba. Although, mahilig akong maglaro ng gagamba, yung maliliit lang. Pero yung malaki na ganyan sa balay talaga, hindi ko matakot talaga ako. So, meron tayong kanya-kanyang takot or phobia. So the evolution of courage from Latin root cor underscores the idea that the true courage is not just a physical act, but an expression of inner strength or heart that empowers someone to confront fear and adversity. Courage denotes the quality of mind or spirit that enables a person to face difficulty, danger, or pain without fear. Ito yung mga tao na handa silang masaktan, handa silang masugatan para lang gawin ang isang bagay. Ang tawag yan, courage. Kaya may word na discourage. Sino na discourage na? Sa buhay. All of us are victims of discouragement. Pero hindi kasi natin tutunan na maging courage. Kaya mas pinili po natin na ma-discourage. And I believe this woman, ito po yung exact representation ng courage. Itong babae ito natin binasa. Meron siyang belief sa Diyos plus courage. Ibig sabihin, what she believed, he act on it. Yun yung courage doon. Yung kanyang pininiwalaan, ginawa niya. Doon, pumapaloob ang salitang courage. Kasi lahat tayo naman ay naman sa Diyos. Amen ba? All of us are believe that there is God, a powerful being, the maker of heaven and earth. But the question is, ilan na ba ang salita ng Panginoon na nasunod mo sa buhay mo? So we don't have courage. Hanggang belief system na kaya. But this woman has courage to encounter the Lord Jesus Christ. Kaya nga mga kapatid, if you want to encounter the Lord Jesus Christ, you need courage. Kung yung po titignan sa mga kwento ng Biblia, sa mga taong naka-encounter sa Diyos, ito yung mga taong may inner strength, mayroong courageous spirit. Ibig sabihin, si Lord, para lang sa mga tao, may courage. Tama ba yun? Unfair ba yun kung isang tao ay ayaw? I think it's not fair. Kaya dapat ngayon, matutunan natin, from now on, we need to decide
as a Christian, we need to be courageous. Amen ba? Yes ba tayo? So you and I can be courageous. Wala exception. Ikaw at ako, pwede maging courage. Ano ba sa Tagalog courage? Matapang? Katapangan? Ha? Meron kami itong word, no? Malakas ang loob pero sira tuktok. Pero wag hindi gano'n, no? Hindi katapangan. Malakas ang loob pero sira tuktok. Diba? Hindi na pwede yun. Sabi ng Chinese proverbs, yung karunungan, yung katapangan na walang karunungan, ikapahamakan. Hindi na puro lakas ang loob pero di ka nag-iisip. No. A courage, a character, yung courage na character is combined with inner strength plus wisdom. Kailangan ito yung ma-possess natin mga kapatid sa mundo ito. We need to possess this kind of character. May katalinuhan ka na at malakas pa ang kalooban mo. Pag pinagsama yan, wow, you become successful in this world. So you and I can be courageous. So as I share to you the story about the woman's courageousness in approaching our Lord Jesus Christ may help us or lead us into a decision to act to what we believe about our Lord Jesus Christ. Ulitin ko po, no? As I share to you the story of woman's courageousness, nawa magbigay sa atin din ito ng kaisipan, karunungan, understanding na tayo ngayon, nasa panahon ngayon, magkaroon din tayo ng desisyon na gawin natin o isabuhay natin kung ano yung ating pinaniniwalaan patungkol sa kinalaman sa ating Diyos na buhay. Because I believe if we act on what God told us, I believe miracle will come in our life. Amen ba? Minsan kailangan lang, action lang talaga eh. Para tayo ay pagpalain ng Panginoon, kailangan talaga siya ng action. Kaya nga sa Boy Scout, di ba? Ano yung sinisigat ng Boy Scout? Di ba? Laging handa, di ba? Di ba? Sino nag-boss mo rito, na Girl Scout? Alam yung mga training na yan, alam mo yung mga training na yun, ang sarap i-apply in a spiritual level, in a spiritual sphere of life. So ano ba yung tatlong bagay na dapat yung makita sa katapangan ng woman na ito? Number one is, learn to identify the obstacles or barriers. Kailangan, you have awareness na kung ano yung mga bagay na humahadlang sa iyo at mga bagay na humipigil sa iyo, bakit hindi ka makalapit sa Panginoong Hesus? Dapat malinaw sa iyo yan. Klaro sa iyo yan. In order for you to overcome those barriers. Kasi kung di mo alam, bakit hindi ka nakakapunta sa Panginoong Hesus, that's the big challenge sa iyo. Pero itong woman, alam niya. Mark chapter 5, verse 24 and 26, sabi doon, a large crowd followed and pressed around him. So dito, makita natin si Marcos, paano niya ipinapakita yung sitwasyon, yung senaryo. And a woman was there. Alam niyo po ba? In Leviticus chapter 12, verse 1 and 2, remember, these people are Jewish people. Meron pong kausan si Moises sa Leviticus chapter 12, verse 1 to 5. Sabi doon, the Lord said to Moses, say to the Israelites, a woman who becomes pregnant and gives birth to a son will be ceremonially unclean for 7 days. Just as she is unclean during her monthly period. Kaya ang mga babae ng panahon na yon, pag kayo po ay nakakaroon ng monthly period, ina-isolate po kayo. May lugar doon na kung saan hindi kayo pwedeng pumasok sa iyong bahay. For 7 days. Tinuturing po ng mga Hudyo yan na unclean. Di ba? Sa panahon ngayon yan, alam mo, kaya itong mga kababayan natin, that's discrimination, pastor. Discrimination yan, no? Ina-isolate nyo kayo pag meron kami period, discrimination. But this is the law in the Old Testament. At ginagawa yan ng mga babae noong panahon nito.
And mga kapatid, ilang taon yung woman? 12 years. Ibig sabihin, hindi siya allowed na pumunta sa crowd. This woman is not allowed to go in the crowd. Kasi nga, meron siyang bleeding. Unclean siya. Itong woman na ito, lahat ng kanyang hawakan, itutuwag din na unclean. Kaya sa Old Testament, pag mag-asawa kayo at yung asawa mo, nagkaroon ng period at hinawakan mo yung asawa mo lalaki, both of you are unclean. You see? Ang lahat ng hawakin sa church, yung microphone, paano yung mga worship din natin, kaya alam yung mga pinili pa lang yung utan, di ba? Hindi unclean na yung microphone, di ba? Unclean na yung keyboard. Everything is in this place become unclean. At meron yung seremonya para yan ay linisin. So hindi allowed yung woman pumunta ng crowd. Kasi pag na-identify siya ng mga tao, meron siyang punishment. Ginagawa mo kaming marumi sa harapan ng Panginoon dahil hindi pa siya nag-accuse woman, nakita po natin, in spite of her situation, parang kumbaga ito no? I use the word, kumbaga kumapis sa patalim. Diba? Kapit sa patalim to kasi narinig ko ang pangalan ng Jesus. Kumbaga, wala na siyang pakialam kung siya ay ma-identify or kung sino yung makawakan niya. Tuloy ko na po yung Leviticus chapter 12. Sabi doon in verse 4, the woman must wait 33 days to be purified from her bleeding. More than a month. I-purify pa kayo. Maraming, kung tayo may nabubuhay sa Old Testament, napakaraming seremonya tayo ginagawa sa ating buhay. Kulong na kulong tayo ng mga seremonya, kulong na kulong tayo ng mga laws na yan. Salamat na lang kasi hindi tayo nabubuhay noon. Tayo ngayon, wala na napakaluwagan ng buhay natin Pwede kang pumunta ng church, pwede hindi. Walang magbabawal sa iyo. It's up to your conviction and commitment sa Panginoon. Pwede kang magbasa ng Bible, pwede kang magmanalangin, pwede kang hindi, pwede. Kumbaga, sa panahon ngayon, it's your own initiative na gagawin yan. Hindi kami pilitin ng Diyos. Hindi kami pilitin ng Panginoon na mag-pray araw-araw, hindi pipilitin. Pero yung mga tao gumagawa naman sa araw-araw nito, yun naman yung mga tao. May word na favor ang Diyos sa buhay nila. So she must not touch anything sacred and go to the sanctuary until the days of her purification. If she gives birth to a daughter, for 2 weeks the woman will be unclean during her period. Then she must wait 66 days to be purified from her bleeding. Ilan yun? 2 buwan. You see? So itong woman na to, hindi siya allowed to go to the crowd. Kasi nga pag nalaman ng mga tao na itong woman to, may bleeding siya, lahat ng mga hahawakan niya ron ay magiging unclean. But you know what? Nung ginawa ka niyang Panginoon, ano nangyari sa kanya? Di ba yung woman dapat lahat ng hawakan niya magiging unclean? But when he touched the hem of the Lord Jesus Christ, hindi naman naging unclean si Jesus Christ, di ba? Anong nangyari kay woman? Siya yung naging clean. Kaya tanong ko, sino ba nga yung mga hinahawakan niyo sa buhay? Sino ba yung mga hinahawakan niyo sa buhay? Minsan, it makes you far away to the Lord. It makes you unclean. It makes you parang guilty. It is time for you to let go of those things and start to hold on to what Jesus said to you. Kaya, learn to identify the obstacles. Ano ba talaga yung makadlang? Bakit hindi ka makapag-commit every Sunday to come in the church? Ano ba talaga yung makadlang? Bakit hindi ka nakakapag-pray every day? Ano ba talaga yung hadlang? Bakit hindi ka nakakapagbasa ng Bible every day? Identify those struggles, those obstacles. Kaya mga
kapatid, sinasabi ng Panginoon dito na tayo dapat ay lumapit sa Kanya. Can you imagine itong woman na ito for how many years yung kanyang isolation? Do you feel na na-isolate? Kumbaga, may sitwasyon ka na ganito pa, tapos ikaw pinaka-isolate. Hindi ka pwedeng dalawin. Buti sana pa naman, meron ng video ko, ito, nagugutom na ako, padalan niyo ako. Wala naman eh. Sabi-sabihin, yung suffering ng woman hindi lang physical. Emotional, torture to sa kanya eh, even the mental. Those are the barriers of woman before. And yet, nung narinig niya ang pangalan ni Jesus, He grabbed the opportunity to come to our Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, yung courage niya, He turned down those barriers. E ano ngayon kung masama yung naging history ko? E ano ngayon kung meron akong sakit na ganito? Ano para sa ng woman, my past is this. E ano ngayon kung ganyan ang past ko? E ano ngayon kung ganito ako ngayon? One thing that I need to do is to come and receive. Paano kung pakialam ko nang sabi sa akin ng tao? Paano kung pakialam ko na yung pwedeng i-post sa akin sa FB? Kasi ganito, ganyan, naging ganito, wala na akong pakialam doon. Mahalaga sa akin ngayon, kung makalapit ako kay Jesus. A miracle happens when this woman touched the hem of our Lord Jesus Christ. After she identified the barriers that she had, the next na ginawa niya, nagkaroon siya ng lakas ng loob na gawin yung mga bagay na yun para makalapit siya. It's very important now. It's time to analyze for yourself. Bakit talaga yung makapag sa church? Ano ba yung mga bumakat lang sa akin? Dahil ba, tingin ko pag ako nagbigo sa Panginoon, nawawala yung parang oras ko sa pagkahanap buhay, no? Why not try now to come to the Lord Jesus Christ? Ibahin mo yung mga barriers na yun at tayo maglingkod at lumapit sa Diyos at gawin ang kanyang kalooban. I believe there's something will happen in your life. Sabi nga sa quotation, the best miracle takes time to happen. This woman, she waited for 12 years to make the miracle happen to her life. Kaya, huwag tayo suko mga kapatid. Huwag nyo lang. Amen ba? Parang tingin nyo, parang pastor, ang buhay ko parang wala nangyayari. Hold on. Come on. Walang bitawan dito. Ang bibitaw, talo. Ang Diyos ay tapat. Ang Diyos ay totoo. Sa panahon na gusto nyo nang sagutin ang panalangin mo, ibibigay niya lahat yan. Ang tawag yan, breakthrough. At yung paghihintay mo ng kay tagal-tagal, yung mga sakit na diraras mo, yung mga naramdaman mo during that time, makawala yan natin. Mabubura yun sa blessing na ibigay ng Panginoon. Amen ba? Kaya, wait lang po tayo. So, dito lang natin yung mga barriers o mga woman na ito. At she identified the barriers, and after that barriers na meron siya, hindi siya nagdalawang isip na lumapit sa Panginoon. So next is the decision to act over barriers. That's called courageousness. Sabi na sa verse 27, when she heard about Jesus, hindi niya napakinggan na, uy, may bagong doktor ngayon, mag-grant lang, ang galing na surgeon, hindi niya narinig niya eh. Diba? Uy, meron bago, pagkakitaan ngayon, no? Pwede ka kumita na sa loob ng 6 na buwan, pwede ka maging milyonaryo. Hindi niya narinig ng woman na ito eh. The good thing is, this woman has the right ear. Narinig niya when she heard about Jesus. Post muna tayo doon. Para ang bilis kasi ng sinabi. Maybe this woman, he heard about Jesus. Maybe, sabihin natin, mga a month before. Kumbaga, inabahay talaga ang Panginoon. At maybe meron na siyang mga narinig with regards for our Lord Jesus Christ, the miracle na ginagawa ng Panginoon over the area of Israel. At nung narinig niya na malapit na, ano sabi niya, she came up behind and in the crowd and it touched his cloak.
because she thought, if I touch this clothes, I will be healed. Ano ba yung simbolismo ng bagay na ito? Okay. Meron tayong konting ano rito, bagay. Sige ko lang kanina yung pinakita ko. Ayan. Sa mga Hudyo kasi, sa mga kalalakihan, meron silang damit o tawag balabal na sinusuot. At doon yung balabal na yun, sa ilalim doon, meron yung katawag na anong tawag dito? Parang buntot, no? Na yun ay identify na male ka. Kaya pag suot yun at nakatalikod ka, alam nila na ikaw ay lalaki kasi nga lahat ng ulay nagsusuklog. So to identify that is a female or a male, yan. Meron yan. And that symbolize authority. Na yung tao na yan ay meron siyang authority over his family. So ibig sabihin, when the woman touched that, the authority of Jesus Christ upon him. Yung authority ng Panginoon na magpalayas ng mga sakit sa ating katawan, magpalayas ng anumang hindi maganda sa ating katawan, na-receive ng woman na ito. And kung mababasin po ninyo, yung kulay ay blue. In the Bible, the Jewish concept, blue means puti. Kaya nga, nung nahawakan ng woman na ito, yung laylayan ng balabal ng Panginoon, dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos, sa Jesus, natanggap niya yung matagal niya ng struggle sa buhay. And the Bible said, sinabi nito, verse 29, immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was free from her suffering. So baga naranasan niya, naramdaman niya na parang yung tunay pagtutugo, na parang ako ay naging na-cure na ako sa aking sakit because of that encounter sa paghawak ng woman ito doon sa laylayan ng ating Panginoon Jesus. One-time event na ito mga kapatid. It's just a one-time event na nangyari ito. You know what, in the Bible, apakaraming mga event doon sa Bible na pag na-encounter nila ang Diyos in just one-time event, ang laki na nangyayari sa buhay ng mga tao. Apostle Paul, in the road of Damascus, yung siya patungo sa Damascus at meron siyang order na pumatay at ikulong ang mga Kristiyano noong unang panahon na yun. Alam niyo po, na-encounter niyang ang Panginoon sa road of Damascus. And after encounter, Paul became a preacher of the gospel. Kaya mga kapatid, mga dokumento encounter sa Panginoon. So dito, when the woman heard about the Lord Jesus Christ, hindi po siya naupo lang kung hindi nag-desisyon siya na gawin yung dapat niyang gawin. Yung kanyang belief. Ginawa niya po niya decision to act upon the Lord Jesus Christ. So kita natin yung determination ng woman na ito. Maybe bago siya nakapunta ron sa likod ng Panginoon, napakarami siguro mga sikot at mga sipa na naranasan itong woman na ito. Di ba? Nasikot sa mukha, di ba? Maaaring marami. Nadapa siya kasi crowd yun eh. Kumbaga, baka parang stampede mo rin, manatapak-tapakan siya. But the woman is yung kanyang determination na lumang sa Panginoong Hesus ay hindi niya po, kumbaga, talagang walang problema niya. Parang sabi ng woman, this is the last chance of my life to encounter my Savior. Kaya baliwala sa kanyang mga siko, baliwala sa kanyang mga apa, basta malapit na niya ng Panginoong Hesus. And the good thing about this is, her faith and her action combined. The result is miracle. Yung action niya, paniniwala niya, at paglapit sa Panginoon, nagsama po yun. Ano po yung nangyari sa kanya? The miracles for 12 years sa kanyang sakit na umaalila sa kanya, bigla pong nawala sa isang ito. Saan po tinuturo ng Bible sa ating mga kapatid? Open our Bible in Matthew chapter 5 and then chapter 7. Tingnan po natin dito. Meron po katuro ng Panginoon dito sa sermon po. Balikin ko lang dito. So Matthew chapter 7.
verse 24. Ayan. Yung sinasabi pa, Panginoon dito, sabi doon, verse 24, if anyone who listens to my teaching and follows, it is wise, like a person who built his house on solid rock. Yung mga tao, yung mga nakikinig sa Panginoon, sa kanyang katuruan, at sinasagawa ang katuruan ng Panginoon, ay hinanil ko sa isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa batuan. Verse 25 said, the rain comes in torrent, and the floodwaters rise, and the wind beat against that house, it would not collapse because it builds on the bedrock. In verse 26 said, but anyone who hears my teaching and doesn't obey, it is foolish. It's like a person who built his house on the sand. When the rains and the flood came, and the winds beat against that house, it will collapse with a mighty crash. Sasabi ng Panginoon, ang katalinuhan ng isang tao ay nagsisimula sa pagsunod sa kanyang salita. Paano naging matalino ang isang tao na sumusunod sa salita ng Panginoon? How that is true? Are there any experiences sa buhay natin na masinunod mo yung kalooban ng Panginoon, and now, nalayo ka doon sa mga possible na mga disgrasya o sakuna sa buhay mo? And that's wisdom. Wisdom is you have a force, parang naku-force mo yung pwedeng mangyari in the future. That wisdom, nakikita mo yung mga bagay na hindi maganda at nakikita mo yung mga dapat mong gawin sa buhay. That is wisdom. Kaya nga sabi ng Proverbs, wisdom is supreme. Kaya si Solomon, nung sinabi ng Panginoon Diyos, Solomon, ano yung gusto mo sa buhay? Ano yung kanya hiniling? Simple lang, bigyan mo ko ng karunungan. And Solomon reigned his kingship, his rulership, his kingdom, na walang nakatalo sa kanya. That is wisdom. And the Bible said that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. I think ito yung kailangan natin ngayon, mga kapatid. For this present age, we need the wisdom that comes from God. Sabihin, if you have wisdom, you have also a courageous spirit. Kasi bakit? Handa mo nang gawin yan. Kasi bakit? Alam mo na tama ang gagawin mo. Ito yung buwan eh. Ginawa niya yung mga bagay na yun, kahit na alam niya na bawal during that time because of the law of Moses, pero ginawa niya para lang lumapit sa Panginoon. Sabi, lumabas sa doon sa lugar na kung saan pinagbabawal siya pumunta para lang mahanap ang Panginoon Jesus at ma-encounter niya. And that is the decision to act. That so-called courageousness. Kaya mga kapatid, kung meron tayong mga nababasa na sa Word of God, naiintindihan sa tanong Panginoon, sana hindi lang matapos sa kaisipan, kundi pag narinig mo, isa buhay mo na. Dahil once we put into practice the word of our Lord Jesus Christ, that is wisdom. Diba? Wisdom is the applied knowledge. Magkaiba talaga yung ginawa mo kaysa yung naiintindihan mo lang sa isip. Tama? Di ba? Sa pag-drive, sa motor, explain sa'yo lahat. Ito yung preno, ito yung sinilador, ito yung cambio, ito yung gagawin mo. Pero hindi mo naman na-drive. Hindi ka pa rin marunong mag-motor. Alam mo lang yung mga function. Pero once na upo sa motor mo, at hinawakan mo yung motor, at bigla mong pinigay yung sinilador, magugulat ka na lang. Diba? Yan. Dito mo na malalaman na hindi pala ganun kadali mag-motor. So it takes a repetition in order for you para maging magaling ka na rider. The same thing our Lord Jesus Christ. It takes repetition na kapatid. Maybe you fail today, hindi ka nakapasa, hindi ka nakapasa ng Bible kahapon, okay, today kapasa ka. God has give you always the chance. Huwag mo naman pabayaan talaga na wala ka nang ginagawa para sa iyong spiritual na buhay. Then you will expect something from the Lord. Diba? Pinagpapalang Panginoon yung mga anak niya na gumagawa ng kanyang salita.
So ito yung pangalawa na ating nakita sa buhay ng woman. And the last is, courageousness leads to triumph. Tandaan po natin, hindi natigo ang babae ito sa kanyang ginawang action. At ito yung gusto natin mangyari sa ating buhay. Na sa bawat desisyon natin, na sa bawat ginagawa natin, dapat nagtatagumpay tayo. Amen po ba? Sa bawat natin pinaplano sa ating buhay, dapat we are the winner. We are a conqueror. We are the triumph. Pero most of the time, nag-fail tayo. Probably, we need to add something in our life. Kailangan natin bumalik sa ating Panginoon. Ang tagumpay ay binibigay lang ni Lord talaga sa mga anak niyang may katapangan sa buhay. Do you agree with that? Ang tagumpay ay binibigay lang ni Lord talaga sa mga anak niyang may katapangan sa buhay. In other words, success is just for people who act courageously in this life. Totoo yan, no? Try niyo po makipag-usap sa mga taong naging successful sa buhay in terms of their achievement. Or makinig po kayo sa mga testimony nila Jack Ma. O paano siya, nilait-lait mo siya bata. Makaka-receive kayo ng ang dami matutunan sa buhay nila. How much more kung sa ng Panginoon yung ating panghahawakan? I believe higit pa rin yung ating mararanasan. So ang woman na ito, because of her courageousness, nagtagumpay siya sa kanyang battle sa buhay. The breakthrough and success of her life ay nangyari dahil sa katapangan na ginawa niya. Ibig sabihin, matagal na palang ito yung susi ng kanyang buhay. To come to our Lord Jesus Christ, to come to God with boldness, with courageousness, but ngayon lang niya nagawa. Sabi mga kapatid, matagal na palang may solusyon sa buhay natin. Hindi lang natin ginagawa. Kaya sabi ko sa ito kapatid, it's time now to work it out. It's time now to work it out. Yeah? It's time now na tayo ay gumawa, sumunod sa nais ng Panginoon. In verse 29 it said, immediately her bleeding stopped as she felt in her body that she was free from her suffering. I believe right after the encounter nito ng woman, yung kanyang kondisyon ay hindi na bumalik kailanman. Ibig sabihin, total healing yung kanyang nais. The struggle is gone, the pain is gone, the isolation is gone. Now, nalasin niya na yung binigay ng Panginoon sa kanya. Napakagandang testimony ang ginawa ng woman na ito. Which, ang ginawa niya na, naging matapang lang siya sa kanyang pananalig sa Diyos. Amen ba? Yun na naman naging susi sa kanya eh. Wala siyang ibang ginawa. Wala siyang ibang eksperimentong ginawa. Hindi siya nagpakarunong sa isang lugar. Simple lang. Naging matapang lang siya sa kanyang pananalig. And that faith lead the woman to receive the best thing in her life. Mga kapatid, nawa po, magbigay sa atin ng isang turning point sa ating buhay. Lord, I want to meet you. Lord, I want to touch you. Lord, I want really to receive the blessing na ibinigay niyo sa akin. At mangyayari lang yung mga kapatid when we start to do what God wants us to do. Kailangan natin ikilos yung nais ng Panginoon sa ating buhay. So in Mark chapter 5 verse 25 to 34, a woman that had illness for 12 years believed that touching Jesus' cloth would heal her. Despite the crowd in her suffering, she reached out in faith and was instantly healed. So the story challenged us to reflect in our own faith. Kumusta po yung ating pananampalataya ngayon? Do we have the courage to reach out to Jesus, trusting His power to transform our lives, and are willing to overcome obstacles and take boldness, step of faith, believing in the miracles that He can perform?
May this story inspire us and deepen our act of faith and trust to our Lord Jesus Christ. Nga po, mamaya, paglabas natin sa lugar po ito, ang panalangin ko, panatili sa isip natin itong nangyari, itong kwento na ito. Magpaalaala sa atin sa ating buhay na dapat gawin natin ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Huwag tayong matakot na lumapit sa Diyos. God is waiting us na tayo lumapit po sa akin. Hinihintay ka ng Panginoon. Hinihintay ka ng kumakbang ng may pananampalataya at sumunod sa kanya. God is waiting us, mga kapatid. Kumbaga, yung solusyon ng buhay natin nasa kamay niya. And He is waiting, iabot niya lang sa'yo. Problema, medyo malayo pa lang kasi. Kailangan lang kumakbang tayo ng pananampalataya. And from now on, i-heart-to-heart mo si Lord. Sa buhay niya, Lord, I want to step now by faith. Kung ano yung narinig ko, tuturuan mo sa iyo salita, Lord, turuan mo ako ng magawa ko sa buhay ko ito. And I believe you will receive the blessing of God. I don't know if that is finances, if that is healing emotionally from your brokenness, maybe relationship, reconciliation, hindi alam ano yung mga bibigay ng Panginoon sa iyo. Amen po ba? Tayo manalangin and lumapit sa Panginoon. Let's continue to come to the Lord. Hallelujah, Father. We thank you for the message that we received today. Totoo, Panginoon, na maraming bagay, Lord, sa aming buhay na humahain lang para lumapit sa inyo. Minsan yung aming sarili mismo, Lord, na nagiging hadlang para hindi kami makalapit sa inyo. But now on, Lord, nakita po namin yung dapat po namin gawin na maging matapang lang kami, Lord, sa aming sarili with regards po sa paglapit po sa inyo. I pray, Lord, na tulungan mo aking mga kapatid, magkaroon sila ng katapangan na sumunod po sa iyo pag-over o God. Na anuman, Lord, at yung cause ng kanilang pagsunod, Lord, babaliwalay nila yung basta lang magawa nila ang kalooban mo. Salamat po sa iyo salita na nag-aaral po sa amin